Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for buong September 2026. Nako, bagong buwan, Burr months na. Ano po naghihintay sa inyo? Alamin natin. But first, ihanda mo na Pisces ang yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayo pang malakasang one big question, hawakan nyo po yan at sa dulo po atin po yung babasahin by using these cards. So let's start na. Inhale and exhale your cards for the month. Meron kayong, nice, beautiful. Siya nga pala mga Pisces, maraming salamat po ha sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po na nagla-like, nag-share, nagko-comment, malaking tulong po yan. So thank you for all of your love. Salamat po. Hello rin po sa ating mga new subscribers. Welcome sa ating channel. Thank you po sa inyong hindi pag-i-skip ng ads. Thank you. At the back of your reading, meron kang the Seven of Wands. Panahon na for you Pisces na lumaban. Ano yung dapat ipaglaban ni Pisces? Yung kanyang mga goals. Meron kang long term dito kung saan papaldo ka talaga. Pero kailangan talaga ngayon Pisces, ipakita mo muna kay universe, kay God, sa iyong angel guides that you are serious enough para ipaglaban ito. No? Maraming mga tao sa mundo ang may gusto rin ng gusto mo. Pero ikaw ang may tsansa na maging matagumpay dyan. Kaya huwag ka nang papasindak pa sa mga takot mo or sa mga kakaharapin mo. Panahon to para tumayo, manindigan, gumalaw, at patunayan mo sa kanilang lahat, especially sa mga naysayers mo, sa mga bashers mo. No? Patunayan mong kaya mo, magagawa mo, and you are on the top of the world. You can do it. Believe in yourself. Okay? Especially here, in your core energy, you have the Ten of Pentacles. Naghihintay sa'yo ang grasya mo. Kaya lumaban ka. Itong bagay na to pang matagalan. Hindi to para lang ngayon, or bukas, or next year. Hanggang next year, mapapakinabangan mo ito. Maaring tinatawag ka para ipaglaban mo yung pensyon mo. O ipaglaban mo yung pera ng namayapa mong asawa, o ipaglaban yung karapatan mo sa mana. No? Marami kang mga magagamit at makukuhang pangmatagalan kung ipaglalaban. Halimbawa din, na-realize mo, ay, balak ko nang ituloy yung pangarap ko makapagpatayo ng parlor. Alam mo na doon ka magaling. Alam mo na doon ka uulanin ng biyaya. So bakit kinakatakutan mo siyang gawin? Now is the time for you to be brave. Dahil hinihintay ka ng pag-ulan ng biyaya sa'yo. Kumbaga, ayaw bumuhos ng ulan sa buhay mo dahil takot ka sa kanyang yakapin siya or haggan siya. 'Di ba? So, now, magandang isipin to sa'yo Pisces. Ano yung mga dapat kong ilaban para pumaldo ako? Okay? Clarify natin. So mga Pisces, ano po ang wish ninyo? Comment down below. May wish ka ba? Nabalak mo mangyari sa buhay mo this time? I-comment mo na yan. Isulat mo sa baba. It will happen to you. Ten of Pentacles. The Ten of Wands. Wow. Panahon to for you, Pisces, to really tell yourself, kailangan natin magsipag. Kailangan natin ng additional effort, additional hard work, additional na lakas para tuparin tong bagay na ito. Kung dapat lakarin na. Kung kailangan pagpuyatan na. Kung kailangan i-type ng maraming beses yan, i-type mo na. Your hard work will give you the satisfaction and talagang success this time. Galaw na, kilos na, magpapawis na, pagpuyatan na yan, gawin na yan because it will be worth it para sa'yo. 10-10 yan, 10-10. Talagang success, completion, next level, no? New cycle ng buhay mo. Kaya kapag na-accomplish mo yan, nabuo mo, nakompleto mo, you're gonna be a bigger Pisces soon. Okay? At the bottom, the Four of Swords. Dinasal mo to Hiniling mo to Sabi mo, God, I want this. God, ibigay mo sa akin to.
pero kadalasan tinutulugan mo or pinagpapaliban mo. Mas marami pa yung pag-iisip, pag-i-imagine, marami pa yung what if, what if, what if, imbes na gumalaw, imbes na mag-effort, no? So bangon-bangon tayo Pisces, laban tayo para sa isang bagay na madali mong ipapanalo ngayon. Okay, napakasimple niyan, sana tandaan mo. In the area of what you need to focus on, meron kang the Hanged Man. Tingnan mo sa ibang perspektibo yung problema mo ngayon, yung issue mo ngayon, yung kinakaharap mong laban. Baka masyado ka lang nalulunod doon sa takot na, ay, ang hirap-hirap, nakakapagod, paano ko ba to gagawin, hindi ko alam, hindi ko alam. Kaya ka nai-stuck because you're so overwhelmed with whatever you're trying to do. Gusto mo itong gawin pero sabi mo, ay baka pumalya ko dyan, wag na lang. Baka ito, baka yun. Kakaisip mo, kakaiwas mo sa bigat or sa responsibility, lalo kang nakukulong dyan. No? Sa panahon to, para tignan mo sa ibang anggulo. Yan. Yung problema mo. Para makita mo na, ay, may madaling paraan. Ay, kailangan ko na itong gawin kasi nga, ganito nga pala para sa magulang ko to. Kapag nakita mo yung malawak na pangunawa mo sa isang bagay, kikilos ka eh. Makakawala ka sa stuck energy na yan. So now, maupo. Halika, upo ka ngayon and then pag-isipan mo kung ano yung kinakaharap mo, kung saan ka nakatenga. Ano yung isang bagay na gusto mo nang umandar, gusto mo nang maging matagumpay sa'yo, pero palaging may aberya. Ano ba yung aberya? Saan ang gagaling? No? Unti-unti mong aalamin, lalawakan mo yung isip mo para makita mo ano yung lusot ko dito. Ano yung solusyon ko dito na tugma this time. Meron ka daw ginagawa na bagay na paulit-ulit na alam mo namang hindi na effective. Pinapayuhan ka, nalawakan ang isip mo, step out of your comfort zone, step out of the box. Masyado kang sumusunod sa dikta ng iba or sa agos ng iba. You need to be different. You need to fight what is yours. Okay? Yung bagay na to, unique lang to para sa'yo. So, wag kang matakot na, alam mo yun, yung mag-iba ng direksyon kumpara sa iba. Do not be afraid to be unique, to be different. You have what it takes for something na alam mong gagana para sa'yo. So, ramdam ko dyan, wag kang matakot na maging kakaiba. Okay? Hanged Man, clarify natin. So mga Pisces, ano po yung mga plano ninyong gusto nyong maganap this September? May plano ka ba that you want na maging mission accomplished ngayong buwan na to? Isulat mo nga para maganap yan sa iyo at matupad mo na ngayong buwan. Hanged Man, nakabaliktad na Ace of Wands. Kulang ka talaga sa kumpiyansa. Kulang ka sa confidence. Kaya ka naka-dangle lang dyan. Para kang dangling earrings. Nasa same position lang, pagalaw-galaw lang ng ganun, pero walang nangyayari. Para kang ilaw na nakalambitin. At ang naiilawan mo lang ay yung area lang na yun. No? So kailangan ngayon, Pisces, baguhin natin to. Gawin natin ganyan. I-upright natin. Be confident in your plan. May plano ka eh at excited ka eh. Pero dahil kulang ka sa lakas ng loob, kaya ka nai-stuck ng ganyan. Kaya palawakin ang isip para makaalagwa ka na at maipanalo mo na yung laban na ito. Star card, sabi dyan, be hopeful. Pag-alabin mo sa puso mo yung pag-asa na maaabot ko ito. May pangarap ka eh. Ang kailangan daw para sa pangarap mo, kakaibang pag-iisip at aksyon. Ikaw daw mismo minsan nung kumukulong sa sarili mo, kaya patagal ng patagal yan. 'Di ba? So now, bangon na. Labas-labas sa iyong sariling kahon at simulan mong to pa rin itong pangarap na ito. Okay? In the area of what you need, meron ka the King of Cups. Alam mo, huwag ka masyadong papaapekto sa gulo ng paligid. Kung magulo yung kapitbahay, hayaan mo sila. Kung magulo yung magulang mo, yung mga kapatid mo, o yung katrabaho mo, yung mga kaibigan mo sa office, naririnig mo, pinagkichismisan ka, huwag kang papaapekto. You really need to balance your life. Ano ba ang mahalaga sa akin ngayon? Yun ang priority ko.
Hindi ako pwedeng matrigger basta-basta. Hindi ako pwedeng magpadala sa um, nakakapikon na bagay, especially sa social media, na parang scroll ka ng scroll, and then naapektuhan ka sa mga opinion, sa mga balita, sa mga nangyayari sa paligid. Nakakalimutan mo ng balansehin yung para sa'yo. So keep yourself afloat. And do not let yourself be affected na mga maliliit na bagay na pwede mo namang palagpasin. Okay? Panahon to for you to be emotionally matured, especially this month. Sa mga pagbabago, sa mga gagawin mo, sa mga ipaglalaban mo, kailangan kalmado ka lang. Okay? Walang pawang yung hala, hindi ko na kaya. Huminga ka. Inhale and exhale. Mahalaga din na meron ka mga time out. Halimbawa, 3 hours ka na nagwo-work, tapos parang feeling mo, ang bigat-bigat na, tayo ka muna, lakad-lakad, labas. And then balik ka ulit. Kailangan dito yung parang ire-refresher. Diba sa computer may refresh. Ganon ka din. Kailangan mo din mag-refresh for you to be able na maging afloat or maging balance sa lahat-lahat. Okay? King of Cups, the Knight of Swords. Sabi dyan ng yung spirit guides, take it slow, take it easy. Okay? Hindi mo kailangan magmadali, pero kailangan gagalaw ka. Magkaiba yun. Hindi porkat sinabing, dahan-dahan lang tetenga ka na dyan. Ang importante, gumagalaw ka. Pero in your own pace, in your own energy. No? Galaw-galaw, syempre, kikilos tayo kikilos, pero huwag mamadaliin. Kapag nagmamadali, ayan, may Two of Pentacles. In reverse, nagkakaroon ng miscommunication, nagkakaroon ng misunderstanding, unbalanced, no? Nakatuto ka lang sa isang bagay dahil minamadali mo nga, napapabayaan ng ibang bagay. So keep your life in balance. Kailangan lahat ng aspeto na tututukan mo. May time ka to be happy, may time ka for yourself para hindi ka maging busangot dyan. Ano? So kalamayin mo, emosyon mo, do the things that makes you happy, balance lamang. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hierophant. Si Hierophant dito sinasabi niya na kumawala ka sa box mo para talagang matumbok mo yung para sa'yo. Okay? Kitang-kita ko kasi dito na parang sunod-sunuran ka sa iba eh. Kung ano yung uso, yun ang gagawin mo. Kung ano yung dikta ng paligid, nandun ka. Umuoo ka lang ng umuoo without acknowledging na para sa akin pa ba yun? Dapat ko bang i-resist? Dapat ko bang ibida yung akin? Dapat ko bang gawin yung alam kong magpapayabong sa akin? No? Sa panahon to for you to really magkaroon ng higher knowledge, palawakin mong isip mo, palawakin mo yung pananaw mo sa isang bagay para maabot mo siya in a very different way. Hindi, sabi ko nga kanina, hindi masama ang maging kakaiba or maging unique. Meron kang kakaibang paraan, maaring yung ginagawa ko ngayon ay mabagal kumpara sa ginagawa niya. Kung siya mabilis siya, edi okay, congrats sa kanya. Pero ikaw, you are working on your way, on your strategy, on your diskarte. At yun ang papabor sa'yo. Okay? Kaya wag mo nang silipin pa yung iba. Bahala sila. Kung gumagana sa kanila sa traditional na paraan, edi go. Pero ako, gagawa ako ng mga bagay na papabor sa akin sa paraang pabor sa akin. Okay? Hierophant. Nakabaliktad na 8 of Cups. Meron ka pang bagay na ayaw layuan. Maaring isang tradisyon, isang sistema, o isang paraan na nakasanayan mo na. Pero na-realize mong, ay, hindi ko to kaya. Nakakapagod na. Pero wala ka pa rin ginagawa para lumayo doon or baguhin yon or itama yon. Ito yung wake-up call mo, Pisces. To really step out of that nakasanayan and move forward. Baguhin natin to. Move forward. And really find your passion. Find your calling. And find what makes you better than before. Okay? At the bottom, Sun card. Kailangan mo maliwanagan ngayon. Yung utak mo, yung isip mo, kailangan maliwanagan na yan. Ramdam ko dito na nakatali ka sa isang paniniwala na dapat nang baguhin. Lumayo ka na dyan, ipaglaban mo na yung dapat mo ipaglaban para mabuo, matapos at maging abundant na para sa'yo. Okay?
In the area of your near future, meron ka the King of Swords. Eto ka na, oh. Gagalaw ka na in the near future. Ang tabayanan mo, 15 days or 15 weeks after watching this video, you are now moving, doing, at meron ka ng isang bagay na pinapanindigan mo. Ramdam ko dito na kung naghihintay ka ng approval ng taong ito, itong King of Swords, in the near future, ibibigay niya sa'yo yung karapat-dapat na sa'yo. Kaya sulit ang laban dito. Congrats ha, very very good for you. But for many Pisces dyan, ito ka palaban, action-oriented, buo na sa isip mo yung gagawin mo, alam mo na yung galawan mo, at siguradong-sigurado ka na sa tatahakin mo. Kitang-kita ko dito yung readiness, so parang, ayan na yung giyera, lalaban na ako, diretso na ako, open na ako. Parang ganon. So congratulations. Yung dating tenga, ayan, gumagalaw. Yung dating nagumuni-muni ka pa lang dito kung gagawin mo na ba, ayan, ginagawa mo na. So, very, very happy ako para sa'yo. Okay? Clarify natin. The King of Swords, meron kang the Three of Cups. Yay! Talagang celebration ito for the family. Sabi ko nga kanina, parang may ibababang hatol or decision in your favor. No? Kaya kung ano man tong magandang resulta or magandang outcome, worthy yan ng celebration. Kaya manlibre ka, magsaya ka, ipagbunyi ang mga nakukuha mo ngayon. For others, sabi dito ng yung spirit guides, meron sa iba sa inyo ha, ibang Pisces dyan na, I don't know why, very contradicting ito ha, kaya pakinggan mong mabuti. Meron sa inyo na parang aayaw sa mga gimmick-gimmick or labas-labas or parang dali ang aliw sa paligid dahil gusto mong tumutok sa mga laban mo. May ganyan sa inyo. So magkaiba kayong lugar. Yung isa mag-celebrate dahil may bababa ng desisyon at meron namang iba na magpapakaseryoso sa isang bagay kaya tatanggi ka sa mga gimmick, pagsasaya or enjoyment sa paligid. Very, very ano ka dito? Disiplinado. Yun ang nakita ko for you. At the bottom, the Five of Cups. Ready ka na talaga for something better. Kaya nakita ko talaga dito yung parang seryoso ka na, gusto mo nang tiyakin na tama tong bagay na to, ayaw mo munang tumanggap ng mga imbitasyon sa paligid kaya sabi mo, sorry, busy ako ha, parang ganon. So kung sino ka man, yan ang mga tatahakin mo soon. But for others na meron talagang desisyon na bababa, ayan ka na. Nasa next level ka na. Yayakapin mo na yung bunga ng desisyon na ito. Congratulations. In your challenge, meron kang the Knight of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides ay huwag kang magmamadali ngayon. Meron kang 5, 5, and 5 here. Sinasabi ng yung spirit guides na may mga pagbabago. No? May mga pagbabago kaya wag na wag mong mamadaliin. Kailangan daanan mo yung mga bagay ng may pag-iingat. At narinig ko dito, i-double check mo daw. I-double check, double check, double check. Halimbawa, yung papeles, pinasa mo agad without reading kung kailangan ba yan. O kung meron ka bang nakaligtaan na pirmahan. Kaya anong nangyayari, tinawagan ka, kulang pa daw ng pirma, babalik ka na naman. Another pamasahin na naman, another paper na naman, another oras na naman. So, kailangan tiyakin mo lahat-lahat ngayon. Especially kung meron kang pipirmahan, meron kang oohan, meron kang sasabihan na, okay po, tatanggapin ko. Eh, hindi mo muna tinignan kung katanggap-tanggap ba yun, kung kaya mo ba yun, di ba? So, make sure na hindi bibilisan. Okay? Nakita ko dito na akala mo kapag minamadali, success. No? Sabi dito, hindi porket mabilis ay success agad. Sometimes yung pagmamadali ay insecurity na parang kailangan ko agad matapos kasi para para makabitaw na, para ma-let go ko na agad. Kakamadali mo lalong tatagal. Okay? Narinig ko rin dyan, don't jump into conclusions. Kapag may narinig, huwag agad paniwalaan. Okay? Kapag meron kang nalamang impormasyon, tiyakin muna. Hayaan mo munang lumago or tumagal or umalsa. Kumbaga, yung tinapay bago mo tignan. No? So make sure na you are not
You are not easily persuaded pagdating sa mga bagay na hindi mo agad dapat tanggapin. Okay? Knight of Swords, the Queen of Cups. Yes, merong tinatawag sa iyong intuition. Kaya pakinggan mo yon. Na parang, dapat ba ako maniwala dyan? Parang ang bilis-bilis ata. Bakit yung kailangang aksyonan yun agad-agad? Parang may something. Kung ano yung tawag ng kutob mo, ng intuition mo, pakinggan mo yun. Para magnilay-nilay ka, magdahan-dahan ka, tiyakin muna. Okay? At the bottom, the King of Pentacles, especially sa mga bagay na ginagawa mong permanente, mga bagay na binubuo mong pangmatagalan, halimbawa negosyo, investment, kaperahan, binabayaran, kailangan tiyakin mo muna na tama ito, no? Kapag medyo may kutob ka sa isang bagay, pakinggan mo yun na parang, bakit ako pinag-iingat ng aking spirit guides? Bakit parang sabi niya, slow down. May dapat ka pang malaman, may dapat ka pang tumbukin, may dapat ka pang buhisiin. Listen to that. Kasi, panahon to for you para maging sigurista ka. Huwag kang bigay ng bigay or gawa ng gawa without knowing the truth or knowing the real details. Ika nga. Okay? In your fortune, meron kang the Five of Cups. Yehey, beautiful. Masaya to, no? Palakpakan mo na. Dahil after mong madapa, after mong maging sawing palad sa maraming bagay in the past, meron ka na talagang yayakapin na mga bagong bagay na ipaglalaban mo. Sabi mo, ito na yon. Chance ko na to. Yayakapin ko na to. Papanindigan ko na to. Hindi na ako babalik pa dun sa dati na alam kong walang pinatunguhan, walang nangyari. So ngayon, this is really a transformative month para sa'yo. Ang pagyakap sa mga potensyal na magpapayabong ng buhay mo. Okay? So, this is it. Ito na yon. Ito na yung chance for a better future. Five of Cups, yakapin na yan. Kung may kumakatok sa'yo at pinag-iisipan mo pa or pinag-inilay-nilayan mo pa, give it a chance. I-shift doon ang atensyon, puso at pagmamahal. Five of Cups, the Knight of Wands. Sinasabi dyan na meron talagang darating sa yung good news this month. At yung good news na to ang kumpirmasyon na ay sige na nga, yakapin ko na. Kasi dumating na yung balita. Ay sige na nga, tanggapin ko na to, aksyonan ko na to dahil may kumpirmasyon na. So parang ganon. Halimbawa, you're still thinking kung ako ba'y magka-Canada or mag-i-stay na lang ako dito bilang call center. Eh biglang tumawag si tita. Sabi niya, uy Pisces, okay na yung Canada mo na papeles. Gora ka na. Dahil na-confirm, lalakas na yung loob mo na yakapin na to. Parang ganun eh. So, meron kang exciting energy this month para itulay, ipaglaban at isugod itong bagong bagay. At the bottom star card, your wish will be granted. No? Maliwanag na maliwanag ang heaven sa'yo. Ikaw ngayon ay ang pagpapalain. Okay? Ikaw ang pinagpala ngayon. Ikaw ang nasa spotlight to get this good news and good start. Maganda to, kaya wag sayangin. Okay? This is your time. In your divine messages, meron kang the High Priestess. Pisces, ikaw din to. No? Parang pinapayuhan ka niya na be in your best element. Alam mo naman eh. May tawag ang intuition mo. Na gawin to, gawin yun, ipaglaban to. So magtiwala ka lang sa iyong sarili. Kahit maraming malabo, kahit hindi ka tiyak, kahit hindi ka sigurado, pero kung alam mo sa iyong puso na panahon na para ilaban yan, ilaban mo. Because destiny is working in your favor now. Kaya kung wala kang tiwala, ngayon ang panahon para baguhin yan. Magtiwala ka na sa iyong sarili at sa iyong mga kakayanan this time. High Priestess, meron kang nakabaliktad na Page of Pentacles. I-prioritize mo na ngayon yung dapat mong i-prioritize. Hindi pwedeng tutulog-tulog, hindi pwedeng puro excuses na, ay bukas na lang, takot pa ako, ay sa isang araw na lang kasi ganito pa. Pag-aralan mo daw para ma-prepare mo ang sarili mo. Kaya katakot kasi iniisip mo, hindi pa ako ready. Marami pa akong dapat malaman. Pero if you could just trust yourself with this opportunity, ilalaban mo siya. At the bottom end card, panahon na daw para sa pagbabago, para simulan yung bagong simula at bitawan yung makaluma.
Panahon na talaga for you to transform, Pisces, into a better one. Para maabot mo tong abundance and pagpaldo. Okay? Yan ang outcome mo. Bigyan mo na kita ng fortune cards. You have shield. You need to defend yourself. Yes, ipaglaban yung isang bagay na kaya mo ipanalo. You have bag something important such as a new job or a raise. Ipaglaban mo yung bagong trabaho na yan o yung hinihiling mo na aumento sa sahod, no? Kitang-kita ko dito na a better paying job or a better position will be good para sa'yo. You have table hard work ahead. Sabi ko nga sa'yo kanina, marami kang gagawin na talagang matrabaho. At huwag mong iwasan yung mahirap na yon dahil parte yan ng tagumpay mo. You also have peacock, beware of great pride. Yes, marami sa inyo ay choosy or ma-pride tungkol sa isang bagay. Panahon to for you para kilalanin yung dapat kong gawin. At maging humble enough to achieve what I need to achieve para ito'y maganap na. Ang outcome ni Pisces for September, patulay ng October, the 7 of Pentacles. 7-7. Talaga namang maswerte ka ngayon, no? Meron kang lucky energy kaya wag mong sasayangin. Okay? Merong mga bagay na papabor para sa'yo kaya panahon to for you to really magtiwala. Here, yung mga pinagsusumikapan mo, hinihintay mo, merong mapipisa dyan. Kaya patuloy mo siyang ipaglaban, alagaan, maging hands-on ka. Because malapit ng mapisa at maging valuable sa'yo yung mga pinaghihirapan mo. Pagdating ng Oktubre, meron ka talagang kagalakan dahil everything is working in your favor. Okay? 7 of Pentacles, nakabaliktad na, Knight of Cups. Meron sa inyo nawawala ng pag-asa. Pagdating sa mga hinihintay, pagdating sa mga inaasahan. So panahon to for you para pagyabungin pa or pag-alabin pa yung puso mo na umasa, magtiwala, maniwala. Okay? Because whatever you're waiting for ay magaganap siya at the right time. Kaya kailangan manalig ka doon. At the bottom, the 6 of Wands in reversed. Medyo wala ka ng amor dyan eh. Parang feeling mo talo ka na, no? Feeling mo olats ka na. Pero sabi dito ng yung spirit guides, believe, and it will be yours. Ma-attract mo rin yan, mangyayari din yan, kaya dedicate yourself. Okay? Sa Pisces, diretso na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Think of your one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the 9 of Swords, the 8 of Cups, and the 3 of Pentacles. At the bottom, meron kang the Empress card. Yang kine-create mo daw, yung buhay na gusto mong magkaroon ng kaganapan or kagandahan. Sabi dito, panahon to for you to really let go of the pain, toxicity. Hindi mo na kaya dyan eh. You need to walk away. Especially sa mga taong toxic sa paligid mo or magulo or mahirap, ganyan, or talagang niyurakan ka or feeling mo hindi na kayo swak. Panahon to for you to take care of yourself. Ramdam ko yan dito na kailangan i-prioritize mo muna yung sarili mong kaligayahan, sarili mong pangarap, i-pivot mo na yan sa alam mo makakabuti ka. Kasi nakita ko dito puro pasakit, problema, toxicity, and you need to walk away for you to create a better future for yourself. If you're waiting for a yes or no, yung question mo no, siramdam ko dito yung dusa, kaya aalis ka rin dyan eh. Kung tatanggapin mo yan eh, aalis ka rin dyan. At ramdam ko na itong mga taong to ang dahilan or itong mga opportunista or ganid or toxic people na to ang dahilan kaya baka hindi ka rin magtagal dyan. Kaya you need to walk away and find kung saan ka talaga mag-grow, kung saan ka talaga itatanim ni God, kung saan doon ka successful. Hanapin mo yun. Yun ang para sa'yo. Ito, hindi. Because problema lang ang dulot niyan. Okay? So Pisces, if you're waiting for a yes or no, the answer talaga is no. This is redirection, kaya yun ang dapat mong tanggapin at umasa ka na things will be better for you. Okay? So ito po yung isang tanong, isang sagot niyo. Ganon din po ang inyong September reading. So po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Pisces for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.